welcome back dito sa aking channel. And today's video, isang bagong loan app. Itong share ko sa inyo na kung saan pwede tayong makahiram hanggang 25,000 pesos daw. At mabilis daw yung pag-increase ng amount na pwede nating mahiram. Basta nga po nagbabayad daw po tayo on or before yung due date. Kaya busisihin na naman natin itong loan app na ito. Cash online loan app. Itong i-share ko nga sa inyo under ng Finance Technologies. Okay, so dito mga beshes, same with other loan app na mag-create ulit tayo syempre ng ating account bago tayo ay makautang dito. So maglalagay tayo syempre ng valid IDs, then meron na naman tayong matatanggap na one-time password. So kailangan lang po natin ma-input yung one-time password dito, okay, para makapag-proceed nga tayo na makautang. Pero syempre sana po mapanood nyo yung buong video bago nyo subukan talaga ni i-download yung app na ito, diba? Para at least magkaroon kayo ng idea, paano nga ba yung interest, yung processing fees, at syempre, yung terms, kung mahaba nga ba or hindi. Kasi diba, kapag loan app, maraming ads yan na nakikita natin sa iba't ibang mga social media din. Or sa mga dina-download natin na app, diba? And nakikita natin yung iba't ibang odds ng mga loan app at parang okay siya talaga utangan ha. Pero doon pala sa dulo ng ating loan application, doon mo makikita kung paano nga ba talaga magpautang yung isang loan app. So here nga, sagutan natin mga beshies, yung personal information like yung first name, middle name at yung last name at syempre yung gender, yung date of birth, yung email, marital status, and education level. Ingat po tayo sa mga loan app na ina-applyan natin. Though hindi ko naman sinasabi na itong Pita Cash. Kaya lang kasi napakarami or halos lahat ng mga loan app na nakikita natin sa Google Play Store, sa App Store ay bihira lang talaga yung mga legit, yung mga hindi nagdi-disclose ng mga infos natin or yung mga hindi nananakot, yung mga hindi nang haharas sa mga client, lalong-lalo nga pag nag-past due ang ating loan, di ba? Or yung ating account. Kaya mag-ingat po tayo. So, ayun nga mga beshies, dito nga sa Pita Cash, kailangan nating mag-upload ng isang valid government ID. So, yun nga po, UMID yung in-upload ko na ID dito. And image uploading. So, mag-aantay lang po tayo. And makikita nyo naman din na nagka-counting siya, okay? And next nga dito mga beshies, you can submit one or more IDs to increase your chances. So, pwede daw tayong makapag-upload or mag-upload ng iba pang IDs, dagdag IDs, para sa mas malaking chance na maaprubahan ang ating loan application. Pero sa akin, isa lang talaga yung in-upload ko, yung UMID ID ko nga. So, yan, ilagay natin dito mga beshies ha, yung address daw natin. Ayan, for example, yung Abra, ayan, city or municipality, ayan, sa Bangid and Barangay Agtangao. And dito, meron pang detailed address. So, dito yung block number, ganyan, kung meron man. Next nga dito mga beshies, yung personal references. So, ilalagay mo lang naman dito yung full name at yung mobile number. Pero I'm sure sa mga ma-experience na sa iba't ibang mga loan app, alam nyo na itong mga iba't ibang feature or ano nga ba yung possible na ma-encounter natin, yung possible na makita natin sa app, kung ano yung mga kailangan nating sagutan. Pero for the sake lang sa mga bago na nagbabalak pa lang na umutang sa iba't ibang mga loan app, ganito po yung mga sinasagutan natin sa mga loan app, di ba? Sa Google Play Store or sa App Store once na dinownload nyo. Pero hindi ko po kayo in-encourage na umutang ha sa ganitong loan app. And kung ako lang talaga yung tatanungin, mas nire-recommend ko pa nga na kung hindi tayo makautang sa mga legit na pautangan online or yung mga loan app or hindi tayo makautang sa bangko, mas okay pa sa 5-6 ha. Kasi sa 5-6, ayon sa mga pinagtanungan ko, kapag kumuha ka daw ng 5,000, merong interest yan na parang 1,000 pesos, pero araw-araw mo or medyo matagal mo siya bayaran. So dito, select your loan purpose. So yung bills payment, talagay nga natin kung ano yung loan purpose. For example, to buy a new gadget sa akin. And do you have any outstanding loan? Syempre no, yung ilalagay natin dito. Kung gusto mo na maaprubahan ng inyong loan application, kasi kapag yes,
yung ilagay mo na meron kang outstanding loan, possible po talaga na hindi maaprubahan nga yung loan application natin. So, here nga mga beshes, kailangan nating maglagay ng bank account kasi dito daw po ipapadala ni Pita Cash or ng Pita Cash app yung maaaprubahan na loan amount, okay? Important details for smooth loan disbursement, double check your bank account number, use your bank account number, not a credit or ATM card number, and then ensure your account is active for transaction, use a regular savings account for loan, okay? So, isubmit lang natin and please take a selfie to make sure you are the one making the loan, okay? So, may facial verification na naman ito. Pero dito naman mga beshes, medyo mabilis din. Hindi ganun kadami yung mga sagutan dito sa Pita Cash. Pero, ayan na nga, hanggang 25,000 daw yung pwede kong mahiram. At long terms agad ni in-offer sa akin ay 30 days, okay? So, merong option dito, 15 days, 20 days, ganyan, 30 days. Dito mga beshes sa Pita Cash, kahit first time natin na mag-loan daw, ay nag-offer ito ng 30 days na loan terms or halos isang buwan. And you apply for 25,000 pesos. So, dito nga mga beshes sa Pita Cash, doon nag-offer ito ng 1 month na loan terms. And medyo malaki yung pwedeng utangin kahit first time natin na manghiram dito. Kaya lang mga beshes, hindi ko siya nire-recommend dahil napakalaki yung mga charges nito. Kasi kung mapapansin yung mga beshes ko 25,000 lang yung amount to be received or yung matatanggap ko once na i-pursue ko or once na ituloy ko na umutang dito. Pero mga beshes, yung total amount due within 30 days ay umabot na ng 41,500 pesos. Deadline of payment sa November 28, 2024. So by the way, kasi medyo matagal kong sinubukan na mag-try nga na umutang dito sa Pita Cash and ngayon ko lang siya gawan ng aking honest review. Okay, so ayun nga mga beshes, hindi ko siya nire-recommend. Though in terms sa loan amount, medyo malaki kasi nag-offer agad siya or pwedeng makahiram nga hanggang 25,000 pesos at may loan terms nga na hanggang isang buwan, like 30 days nga. And matatanggap nga ng buo yung loan amount na 25,000 pesos. Kaya lang kasi ang problema dito ay napakataas yung charges. Sakalain mo, 25,000 lang yung hihiramin mo tapos agad-agad meron itong amount or total amount due within 1 month, not 41,500, diba? Nasa 16,500 agad-agad yung pinatong ng loan app na ito kaya hindi ko siya nire-recommend sa inyo. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan mga beshes kung gusto nyo subukan na umutang sa ganitong loan app or hindi. Pero kung ako nga po yung tatanungin nyo ay please lang, huwag nyo nang subukan kung ayaw nyo mas lalong malubog sa utang. And take note ha, once na And take note ha mga beshes, once na nag-post due yung loan application nyo sa iba't ibang mga loan app, ay asahan mo na makakatanggap ka ng iba't ibang mga text messages and calls galing syempre sa collector ng loan app. Do hindi ko naman sinasabi na itong Pita Cash dahil wala pa akong experience na umutang dito na nag-post due yung aking loan. Pero kasi mga beshes, sa mga naging experience ko sa ibang mga loan app ay may mga nag-post due na rin and ayan, sobrang stress talaga yung ma-experience natin or yung na-experience ko doon sa mga ibang loan app na nautangan ko. Kaya talaga hindi ko nire-recommend yung loan app na utangan natin online. Pero ayun nga po, nasa sa inyo pa rin yung decision and sana talaga huwag nyo munang subukan na umutang dito. As much as possible, itry nyo sa kaibigan or sa kapamilya. Okay? So yan lang mga beshies. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys and see you sa aking next video. Bye-bye!